Jesus identifies Himself with us dahil kung nararanasan natin yung mga panahon ng pagsubok, si Jesus din ay dumanas ng mga pagsubok sa buhay. Imagine all the temptation and all the sufferings that you have experienced. Most probably, Jesus experienced that too. All the struggles that you have has been a struggle of Jesus too. At yun pa lang, makikita na natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin, na sinamahan niya tayo, sinasamahan niya tayo sa anumang pinagdaraanan natin sa buhay. Noong panahong iyon, umalis si Jesus sa Jordan, puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu doon sa ilang, at sa loob ng 40 araw ay tinukso ng Diablo. Hindi siya kumain sa buong panahong iyon, kaya't gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng Diablo, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na maging tinapay ang mga batong ito." Ngunit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na lugar, at sa isang saglit ay ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan. "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kahariang ito," wika ng Diablo. Ipinagkaloob ito sa akin at maibibigay ko sa kanino mang ibig ko. Kaya't kung ako'y sasambahin mo, magiging iyong lahat ito." Sumagot si Jesus, "Nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo, at siya lamang ang iyong paglilingkuran." At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem, at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibili niya sa kanyang mga anghel na iingatan ka at aalalayan ka nila, upang hindi ka matisod sa bato." Subalit sinagot siya ni Jesus, "Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos siyang tuksohin ng Diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Bagamat naririnig na natin taon-taon ang ebanghelyong ito sa tuwing sasapit ang unang linggo ng Kwaresma, dapat nating isaisip na itong mga ebanghelista o mga manunulat ng ebanghelyo, may iba-iba silang pinanggagalingan at may iba-iba rin silang mga tagapakinig o tagabasa ng kanilang mga isinulat. At dahil dito, si San Lucas ay kilala sa pagpapakilala kay Jesus bilang kaisa nating mga tao sa lahat ng bagay. Kaya nga, kung kay San Mateo, si Jesus ay nagsermon sa bundok, si Jesus ay nagsermon sa kapatagan kay San Lucas, para ibigay yung emphasis na pantay, si Jesus ay nakapantay sa atin, si Jesus ay hindi naiiba sa atin. At sa tagpong narinig natin ngayon sa Ebanghelyo, ipinapaalala sa atin na kung nararanasan natin ang kalungkutan, kapag nararanasan natin ang kagutuman, kapag nararanasan natin ang kakapusan, kapag tayo'y walang-wala, kapag tayo ay feeling alone, kapag tayo ay feeling deserted o feeling natin parang wala nang may pakialam sa atin, ito yung mga panahon na para din tayong nasa disyerto, kagaya ni Jesus. Jesus identifies Himself with us dahil kung nararanasan natin yung mga panahon ng pagsubok, si Jesus din ay dumanas ng mga pagsubok sa buhay. Imagine all the temptation and all the sufferings that you have experienced. Most probably, Jesus experienced that too. All the struggles that you have has been a struggle of Jesus too. At yun pa lang, makikita na natin yung pagmamahal ng Diyos sa atin, na sinamahan niya tayo, sinasamahan niya tayo sa anumang pinagdaraanan natin sa buhay. So yung ilang, it may not be a place
a literal place, but it's also a symbol of the difficulties that we have been going through. Yung mga struggles sa pinagdadaanan natin, yan ang ating ilang na puok. And take note, in the gospel that we have heard today, who brought Jesus to the desert? Sino ang nagdala kay Jesus sa ilang? Ang Espiritu Santo. Now, you may ask, Father, gusto ba ng Espiritu Santo na tayo tinutukso? Listen very carefully. Dinala ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang. Pero hindi ang Espiritu Santo ang nagdala ng tukso kay Jesus. Sino ang nagdala ng tukso? Ang diablo. Sino ang nagdala kay Jesus sa disyerto? Ang Espiritu Santo. Sapagkat ang Diyos may tiwala kay Jesus na mapapagtagumpayan niya ang mga sandali ng kalungkutan, ang mga sandali ng paghihirap, ang mga pagkakataon ng pagsubok. Nagtitiwala ang Diyos kay Jesus. Bakit? Just a few verses ago, kung babalikan natin yung ilang mga talata bago yung binasa nating ebanghelyo, pagbibinyag kay Jesus. At ano ang sinabi ng Panginoon kay Jesus? Ano ang sinabi ng Ama kay Jesus? Ito ang minamahal kong anak, lubos ko siyang kinalulugdan. Kaya, anong ibig sabihin nun? Pinagtitiwalaan siya ng Panginoon, kaya siya dinala doon. Mga kapatid, makinig kayo. Hindi kayo dadalin ng Diyos sa isang sitwasyon na hindi ninyo kayang mapagtagumpayan. Ano ang sabi sa atin? 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Sabi ni San Pablo, binibigyan tayo ng pagsubok ng Diyos ayon sa ating kakayanan. At tinutulungan niya tayong makahanap ng paraan upang ito'y ating mapagdaanan. Kaya, ang kailangan lang natin, minamahal kong mga kapatid, ay tiwala sa Panginoon na matatapos din ang disyertong ito. Matatapos din ang ilang na ito, pero wag na wag tayong bibitiw sa ating Panginoon. Dahil ang mga tao, kapag gipit, sabi nila, sa patalim kumakapit. Pero ang isang binyagan na kinilala din ng Diyos bilang kanyang anak, nung tayo binyagan, tayo naging kanyang anak, kagaya ni Jesus, tayo'y minamahal niyang anak. Kaya ang taong Kristiyano, ang Kristiyanong gipit, sa Diyos lamang kumakapit. Tandaan niyo yan. Dahil ang gagawin ng diablo sa atin, iimpluwensyahan niya tayo na magduda sa ating pagiging anak ng Diyos. Ano ang sabi niya kay Jesus? Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang bato. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Na para bang sinasabi ng diablo, kailangan mo munang magpakitang gilas para mapatunayang ikaw ang anak ng Diyos. Pero hindi naman nababago ang pagkilala ng Diyos sa atin. Wala tayong kailangang patunayan para mapanindigan na tayo'y anak ng Diyos. Hindi natin kinakailangang gumawa ng himala para patunayang tayo'y anak ng Diyos. Sapat na ang magtiwala tayo sa Diyos para maging malinaw sa ating sarili at maging malinaw din sa iba na tayo'y totoong anak ng Diyos. Amen? Ang totoong anak ng Diyos, hindi kailangang magpakitang gilas. Hindi kinakailangan palakpakan ng ibang tao. Hindi kinakailangan sang-ayunan ng ibang tao. Ang totoong anak ng Diyos, sapat na para sa kanya ang magtiwala sa Diyos. Hindi man siya palakpakan, hindi man siya palaging busog, hindi man siya mayaman, wala man siyang kapangyarihan, wala man siyang maipagmamalaki sa mundong ito, sapat na sa kanya na ipinagmamalaki siya ng Diyos sapagkat siya'y tapat na anak niya. Amen? At ganun ang pinatunayan ni Jesus sa disyerto. At yun din ang gustong ipaalala sa ating lahat, minamahal kong mga kapatid.
Ang tukso ng demonyo, kapag nahihirapan ka, kumain ka, magmukbang ka, kumain ka hanggat gusto mo, hanggang mamatay ka sa kolesterol at sugar mo. Di ba ganyan tayo? Pagka may problema, kapag may pagsubok, dadaanin sa kain, o kaya dadaanin sa entertainment, maglilibang, magpapakabusog. At dahil dyan, nawawala yung dependency on God. Saan mo dinidepende? Sa mga makamundong bagay. Magiging masaya lang ako kapag may pagkain. Magiging masaya lang ako pag natawa ako. Magiging masaya lang ako pag lasing ako. Makakalimutan ko ang problema kapag nakapagsugal ako. Maiibsan yung nararamdaman kong lungkot kapag ako'y pumatol sa mga panandaliang aliw. Kapag ako'y pumasok sa mga illicit relationship. O kaya naman, yung kagustuhan nating magkamal ng kapangyarihan, ng katanyagan, o kaya naman ng kayamanan. Kahit maraming pagsubok na dumarating sa buhay ko, basta marami kong pera, okay lang. You're not dependent on God, you're dependent on money. Okay lang kahit marami akong pagsubok, basta meron akong mga taong kayang pasunurin, basta't may mga taong pumapalakpak sa akin, sapat na yon para matabunan yung lungkot na nararamdaman ko. Then you are not dependent on God anymore. You are dependent on popularity. You are dependent on power. You are dependent on other people's regard. Pinapaalala sa atin, minamahal kong mga kapatid, hinahayaan ng Diyos na tayo tuksuhin. O hindi, mali. Hinahayaan ng Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok, sa mga sitwasyong mahihirap, hindi para idepende natin ang sarili natin sa ibang bagay, sa mga makamundong bagay. Hindi para hangarin, hindi para patunayan ng sarili natin, ang galing-galing ko, nalampasan ko ang lahat ng ito, palakpakan ninyo ako. Hindi. Nagtitiwala ang Diyos na sa mga sitwasyong nahihirapan tayo, wala tayong ibang kakapitan, wala tayong ibang titingnan, wala tayong ibang paninindigan, kundi ang tulong at awa ng Diyos sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Amen? Kaya nga ano ang dasal natin sa Salmong Tugunan ngayon? Diyos ko, ako ay samahan sa aking dusa at kahirapan. Pakiulit nga po, Diyos ko, ako ay samahan sa aking dusa at kahirapan. Kaya naman sa mga pagkakataon po na kayo'y tinutukso, na idepende ninyo sa ibang bagay, palagi nyo ang inyong kasiyahan o ang inyong kapanatagan ng loob. Tandaan ninyo, ilang beses nyo nang ginawa yan, hindi naman kayo naging masaya. Sandali lang, kung meron man. Kaya dasalin nyo yan palagi kapag kayo'y may mga pinagdadaanan. At tandaan ninyo na ang Diyos, hindi tayo pababayaan. Basta tayo manatili sa katapatan. Basta tayo panindigan natin na tayo ay kanyang anak. Si Mother Teresa po ay minsan ding tinukso o kinutya ng isang journalist. Sabi sa kanya, Mother Teresa, kahit naman maubos mo lahat ng pulubi dito sa India, hindi ka pa rin magsasaksid na tapusin ang kahirapan sa mundo. Tiningnan siya ni Mother Teresa at ano ang sabi ni Mother Teresa sa kanya? You know, God does not expect me to be successful. God expects me to be faithful. Mga kapatid, hindi tagumpay ang sukatan ng pagiging anak ng Diyos. Hindi palakpak ng ibang tao. Hindi mataas na sweldo. Hindi tagumpay sa lahat ng mga bagay na gusto mo. Hindi. Ang sukatan ng pagiging anak ng Diyos ay yung maging tapat sa Kanya. At nasusubok ang iyong katapatan
sa mga oras ng kagipitan at kalungkutan. Kaya, minamahal kong mga anak ng Diyos, ang tanong, sa panahon ng kagipitan, saan kayo kumakapit? Dapat ang mga anak ng Diyos, kapag nagigipit, sa Diyos lamang kumakapit. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.